Ligtas. Pag pinag-usapan ng salitang kaligtasan, ano po ang unang pumapasok sa isip nating lahat? Di ba pag sinabing tayo ay ililigtas, kasi ang sabi ng Juan 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay di mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita po natin doon na mayroong salitang hindi mapapahamak. Bakit? Ang tanong po ba ay nasa kapahamakan ng lahat ng tao? Ang sagot po ay oo, sapagkat tayo po ay mayroong minanang kasalanan sa ating pong matandang magulang, yung kauna-unahan nating magulang na si Adan at si Eva. Tama po ba? Sila ay nagkasala at dahil yung kasalanan po nila ay naipamana sa kanilang mga anak, mga apo at mga sumunod pang mga apo at salit-saling lahi hanggang sa ating panahon. Tayo po ay may tinatawag na orihinal na kasalanan. At ang sabi po ng Biblia, ng aklat ng Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po ng Roma 6:23, sapagkat ang kasalanan na binabanggit po sa banal na kasulatan ay kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, pag namatay ka ngayon, ikaw ay pupunta sa impyerno. Wala pong purgatorio, hindi po totoo yun. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan ay langit lawang at saka po lupa. Ang sabi po ng Biblia, Hebreos 9:25, for a man is destined to die once and after that judgment. Itinakda na mabuhay ng isang beses lamang ang isang tao at pag namatay ka ngayon, kapag may relasyon ka kay Kristo, ikaw ay mapupunta agad sa Panginoon. Kung wala naman, ikaw ay huhukuman agad doon. Pag kayo po ay may relasyon sa Panginoon sa langit, pag wala po, huhukuman agad sa impyerno. Lahat ay nagkasala at walang nakarating kahit isa sa kaluwalhatian ng Diyos. At yun po ang mission ng ating Panginoon. In any way, any means, maibahagi po ang salita ng kaligtasan at maging ang kamatayan at ang pag-alis po ni Nanay Ruperta ay kinakasangkapan ngayon ng Diyos upang ibahagi po dito sa kanyang mga iiwanan ang mabuting salita, ang magandang balita po ng kaligtasan. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, ang isang taong naniniwala, nagkaroon ng personal na relasyon kay Kristo Jesus, bagamat siya po ay mamamatay, siya ay muling mabubuhay. Yun po ang magandang balita, na kahit si Nanay Ruperta po ay aalis, siya po ay nasa piling ng Panginoon ngayon. Ngunit kayo na mga iiwanan, kayong mga anak, manugang, apo sa tuhod, lahat po ng kanyang kaibigan, na mayroon pong relasyon sa Panginoong Hesukristo, balang araw po, magkikita-kita pa rin kayo ni Nanay Ruperta doon sa langit. At doon po ay wala na pong luha, wala na pong kamatayan. Sabi ng Biblia, ang isang taon doon o ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. John chapter 14 verse 2. In my Father's house are many mansions. Nandun na po ngayon si Nanay sa mansion na inihanda ng ating Panginoon. Hindi ko lang po alam kung ano ang kanyang mansion number. Huwag niyo pong itatanong sa akin sapagkat wala pong sinabi sa Biblia. Ang sigurado po nakatira doon si Nanay sa isang mansion. Kumakain po. Akala niyo ba ang buhay sa langit, yung naglalago sa pader? Hindi po. Akala ko ganun din. Alam niyo po bang sabi ng Biblia sa langit? Ganito rin po tayo. Ang pagkakaiba lang, wala ng kamatayan, wala na pong sakit, wala ng luha. Doon po ay pawang kaligayahan. Yun po ang naghihintay sa atin, mga mahal ko pong tagapakinig. Ngayon pa, paano po natin tatanggapin ang ating Panginoon, kagaya ng gustong iparating sa atin ni Nanay? Ganito po, sa hapon pong ito, ako po ay may hamon sa inyo. Nananalangin po ako at ipapanalangin ko rin po kayo bago po buhatin si Nanay at dalahin po sa kanyang huling hantungan. 3 bagay po ang gusto ko pong iparating. Sabi po ng Panginoong Jesus, those who believe in me will have an eternal life. Yun po ay pangako ng ating Panginoon, hindi siya nagsisinungaling. Unang bagay po na gagawin natin sa hapon ito, kilalanin po natin na tayo ay makasalanan. Sabi po ng Biblia yon, for all have sinned and fall short of the glory of God.
kilalanin po natin na tayo ay makasalanan. Personal na pag-ako. Kasi meron po tayong minanang kasalanan, original. At bukod pa yung ginagawa natin araw-araw, nagmura ka, nag-isip ka ng hindi maganda, no? At anuman pong mga kasalanan, maliit at malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, personal po natin mga magulang, buksan ang ating puso ngayon. Personal. At tatanggapin natin si Kristo bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. At pangatlo po, manampalataya tayo na tutuparin ng Panginoon ang kanyang ipinangako. Sa oras din pong ito, ang sino man nakikilalanin ng totoo, hindi lang po basta alam nating may Diyos, kung hindi, relasyon talaga, personal na relasyon. Ngayon din po, ang sino man gagawa po ng tatlong bagay na ito, naniniwala po ako na ito isusulat, itatala, ililista ng Panginoon ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. At anumang araw na kunin po kayo ng Diyos, nakakasigurado po kayo kagaya ni Nanay Ruperta na kayo po ay mayroong buhay na walang hanggan at magsasama-sama po kayo doon. Always remember these words. Hindi po natin alam kung kailan tutok-tok ka kamatayan. Tama po ba mga magulang? Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka ngayon, mayaman ka ngayon. Wala po pinipili ang kamatayan. At yan po ang dapat nating paghandaan. Like what I said, mahalaga yung sinilang ka. Mahalaga din na ikaw ay mamamatay. Pero ang pinakamahalaga po, yung guhit, yung das. Nawa, yung gaano man po ang ihahaba ng buhay natin dito, nagkaroon tayo ng kahit na ilang saglit para kilalanin ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at bigyan natin ng puwang ang ating Panginoong Jesucristo, buksan natin ang ating puso at tanggapin natin siya bilang Panginoon po natin at sariling tagapagligtas. Sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat, ako po ay mag-i-invite na tumayo po tayong lahat, yung pwedeng tumayo, pero yung ako may mga nakakatayo, okay lang po nakaupo kayo. Pero yung pwede pang tumayo, tumayo po tayong lahat. Ako po ay mananalangin ng isang panalangin ng pag-anyaya sa ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. At pagkatapos ko pong manalangin, ipagpe-pray ko po ang mga, sino po ang mga anak na iniiwanan? Sino pa po? Anak? Ilan po ang naiwang anak? Manugang, 3. 3 po ba? Ang mga anak? 4 kami nandito. 4. Hindi pa dumating. Okay. Mga apo. May mga apo po dito. Okay. Yan, apo. Ipapanalangin ko po kayo pagkatapos na po na pong panalangin. Yung una ko pong panalangin, kung sino man po ang gustong sumunod doon sa panalangin ko, gawin niyo po yung aking panalangin. Buksan niyo po ang puso niyo ngayon sa Panginoon. At alam ko po ang Diyos ay nandirito sa atin sapagkat sinabi ng Biblia sa 2 o 3 nagkakatipo sa kanyang pangalan, ang Diyos ay naroroon sa kanilang kalagitnaan. Tayo pong lahat ay magyuko ng ating ulo, ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po kayo sa aking panalangin. Pwedeng mahina, pwedeng